Mga kapatid, harapin natin ang katotohanan. Kapag matatag kang naniniwala, makikita mo ang tagumpay sa buhay mo. Kung naniniwala ka, alam mo ba? Kapag binanggit mo ang kanyang pangalan, ang sakit ay yuyuko kay Jesus. At kahit hindi mangyari, hindi ibig sabihin walang pananampalataya. Hindi ibig sabihin wala kang pananampalataya. Hindi ibig sabihin na wala kang pananampalataya. Ibig sabihin, kailangan mong makita ang panlilinlang ng dyablo. At ikaw mismo ang dapat magpatuloy sa pagunlad. Patuloy kang maniwala at umasa ng mas mabuti. Mga kapatid kay Kristo, kailangan nating maniwala ng mas mabuti. Walang super Kristiyano sa mundo. Mananampalataya, mananampalataya. Ako'y mananampalataya. Naniniwala ako, kahit hindi ko maintindihan, naniniwala ako. Ang katotohanan ay napakaganda dahil inaalis nito ang mga kasinungalingang sinisikap ibalik sa iyo ng laman at ni Satanas na sumisira sa atin. Ang kasinungalingan ay sumisira sa atin. Papatayin tayo nito kung mananatili tayo rito. Kung di natin alam ang totoo, sinasabi ng mundo, di makakasakit ang di mo alam. Mali yan. Ang di mo alam ay pumapatay sa iyo. Si Jesus ang katotohanan, buhay na salita, prinsipe ng kapayapaan, perpektong pag-ibig at buhay mismo. Tayo ay nawasak. Ayon sa kasulatan, nawasak ang tao dahil sa kakulangan ng kaalaman, sa katotohanan, sa buhay na dapat nilang pamuhayan. Kung mamamatay tayo sa lumang sarili. Para sa akin, bakit mahirap mamatay sa bagay na di naman dapat maging tayo? Bakit mahirap bitawan ang buhay sa sirang mundo na di naman dapat nating tirahan? Bakit mahirap talikuran ang kasinungalingan para sa katotohanan? Ano ba ang hirap na talikuran? Ang takot para makamit ang ganap na pag-ibig. Bakit napakahirap talikuran ang kadiliman kung saan ako bulag sa buong buhay ko para mamuhay sa liwanag at makita ang lahat ng bagay gaya ng nakikita niya? At malaman na kapag nakita ng tunay at buhay na Diyos ang iyong dalisay na puso, motibo at intensyon, kapag taos puso ito, siya'y dumarating na parang baha. Binabaha niya ang iyong katawan at binibigyan ka ng bagong buhay. At may natatanging bagay na hindi ko kayang ilarawan sa salita. Ang Biblia ay hindi basta isang aklat. Ang Biblia ay hindi katang-isip. Ito ang nag-iisang tunay at buhay na Diyos na sa tingin ko ay buhay. Ang salita ng Diyos ay buhay at gumagana. Diba? Ibig sabihin, si Jesus ay buhay. Naiintindihan mo ba? Siya ang buhay na salita na nabubuhay sa atin, kaya tayo ang naging salita sa laman at lumalakad sa paghahayag, kalinawan at katotohanan na ibinigay sa atin ng Diyos sa pagsasakatuparan ng 1 Corinto 13, ang walang humpay na pagpapalabas ng batas ng pag-ibig dahil ang ating pangunawa, ang pangunawa ng tao ay nawasak na. Ang kasulatan ay humahantong sa tao kapag ang puso'y nananabik sa kanya. Tayo ang sa kanya, tayo ang simbahan, tayo ang nobya, pare. Dapat lumabas tayo at magmahal, alam mo. Yung matandang babae na ipinagdasal natin pare mula pa nung stroke niya noong 1983. 1983 pare gumaling ang buong paralisadong kaliwang bahagi ng katawan niya. Hinipo siya ng Panginoon at ganap na gumaling. Pinagaling siya ng Panginoon. Inalis lahat ng sakit. Namuhay ng lampas sa limitasyon sa Panginoong Hesus sa loob. Ang aklat ay humahantong sa tao. Hindi mahalaga kung anong salin meron ka. Kailangan lang nating palayain siya, palayain ang liwanag. Yun lang, hindi naman mahirap pare sa lahat ng lugar. May mga taong nasasaktan at sira. Kung anak ka ng Diyos, magpakasakit, magmahal, magbigay kapayapaan, magpakita ng awa at ipakita ang pag-ibig ng Ama. Sa ngalan ni Jesus, maniwala sa kanyang walang hanggan at palayain ito sa kanyang pangalan.